Pareho silang nagulantang ni Erica sa nangyari. At hindi lang iyon dahil sa may nakahuli sa kanila. Hindi alam ni Philip kung coincidence lang ba na magkita-kita silang muli. Pero naramdaman niya na nanginig si Erica sa nakilalang babae. But it was different from the expression of the woman in front of them. Ang laki ng ngiti ni Fatima. Nang sa wakas, pagkatapos ng 7 taon, ay mukhang pinagtagpo silang tatlo ng tadhana. Apik, Mrs. Erica Villan Alfonso. Ngiti-ngiti pa si Fatima Raimundo habang tinitingnan si Erica. Hindi niya maiwasang maasar sa ipinapakita ng babae. Halatang nangaasar ito sa ginagawa. Okay lang ba sa'yo iyon, Erica? Tanong ni Renz, ang nakilala at dapat ay escort niya kagabi. Pangalawang araw ng convention at nagkaroon ng gallery kung saan invited ang ilan sa mga kilalang tao sa Pilipinas na nagnanais kumuha ng magaling na interior designer. Invited din ang ilan na naging guest kagabi sa party at isa doon sa Erica. Fatima Raimundo happened to be the owner of the biggest furniture company in the Philippines. That is why she participated and invited in the event. Sumali din ito sa isa sa mga activities ng convention at yun ay ang paghahanap ng interior designer para sa ipapatayo nitong bagong bahay. Hindi sigurado ni Erica kung nagustuhan talaga ni Fatima ang mga project niya na naka-exhibit sa mga portfolio o sinadyang ginawa iyon. May nararamdaman siyang hindi maganda base na rin sa tinging ibinibigay nito sa kanya. Bakit naman hindi yun susunggaban ni Erica? Susog ni Leia. Isa sa mga nakilala din niyang interior designer sa convention. Balita ko ay isa iyon sa pinakamalaking bahay na maitatayo sa Pilipinas. And for sure, pagpapiyastahan iyon ng mga reporters. Kapag ganoon, syempre, makikita ang interior ng bahay. At kapag marami ang nagkagusto, malamang na dumami ang kliyente ni Erica. Tama si Leia. Magiging isang malaking project kay Erica ang bahay ni Fatima. Pero hindi niya maiwasang matakot. Lumapit si Fatima sa table nila at inilahad ang kamay sa kanya. Tinanggap niya iyon at sinikap na ngumiti habang tinitingnan ang kabuuan nito. Ibang-iba ang itsura ni Fatima ngayon kaysa noon. Kung dati simple lang ito, manamit at mukhang inosente, ngayon ay sopistikadang ang anyo nito. Isama pa na nakakaagaw at tensyon ng hapit na bestida nito. She looked wild and daring. At kung dati ay naiinis na siya sa babae, sa kabila ng kasimplihan at mukhang pagkamabait nito, ngayon ay lalo pa siyang naiinis. She looked more beautiful than ever. Hindi sigurado ni Erica kung nai-insecure ba siya o dahil nakakaasar talaga ang itsura ni Fatima at mga ekspresyon na ibinibigay nito. Kaya nakakaramdam siya ng kakaiba sa dibdib. Nalaman niya na may asawa na ito pero hindi pa rin niya maiwasang matakot. Lalo na at kagabi ay sabay pa nila itong nakita ni Philip pagkatapos nilang mag-make out na mag-asawa sa banyo. Kagustuhan ba ng tadhana na pagtagpo-tagpuin muli sila ngayong masaya na siya kasama si Philip? Bakit kailangan pang bumalik ng nakaraan? Bakit kailangan pang bumalik ni Fatima? Naramdaman niya na nagulat din si Philip sa pagkakakita sa dating nobya. Pero hanggang doon lang iyon. Hindi naman na ito nagpakita ng interes sa babae. Kaya alam niya na wala siyang dapat na ikatakot at ika-insecure. Pero may nasasan siyang kakaiba kay Fatima. Paano kung ngayon siya gantihan ng babae sa kasalanang nagawa niya noon? Sa itsura ni Fatima ngayon, mukhang kayang-kaya nitong gawin iyon. Pero binaliwala ni Erica ang mga naisip. Ano kung magtangka ito? Hindi siya kagaya ni Fatima na mahina na iniwan na lang si Philip noon pagkatapos ng lahat. Kung hindi siya matapang ay hindi siya makakasurvive sa 7 taon na halos walang sumuporta sa kanya. Tatanggapin na lang niya bilang isang challenge ang ginawa ng babae. After all, hindi niya ugaling tumanggi sa malaking kliyente. Kahit naman kasi sinusustentuhan na ng bukal sa loob ni Philip ang anak at mas maalwan na ang buhay nila ngayon kaysa noon, gusto pa rin niyang maging maayos ang career. Naglalaylo lang siya pero hindi yun dahilan para mamiss niya ang ganitong klase ng oportunidad. Mag-aalas 5 na nang matapos ang convention. Wala silang activity ngayong gabi kaya libreng oras niya yun para kay Philip na hanggang ngayon ay hindi pa rin umuwi. Mukhang nasisiyahan naman si Vladimir na mag-alaga sa anak kaya walang problema.
Plano din nilang mag-asawa na libutin ng Cebu ngayong gabi. It was like a date. Naabutan ni Erica ang asawa na nasa harap ng laptop sa hotel room niya. Maghapon lang ito nandoon. Ang sabi ni Philip ay susubukan itong magtrabaho habang nasa trabaho din siya gamit ang laptop. Ganoon nga ang ginagawa nito nang maabutan niya. Tinanong siya nito kung kumusta ang araw niya pagkatapos siyang bigyan ng mainit na halik. Okay lang. Hindi niya naitago ang kalungkutan sa tinig. Siyempre pa ay nagtaka ito. Napabuntong hininga muna siya bago nagkwento. Tinanggap ko ang alok ni Fatima na maging interior designer ng bago niyang bahay. Kaya sa susunod na mga linggo, malamang na magiging abala ako. Sandaling nanahimik ito. I see. Tiningnan niya si Philip. Mukhang malungkot ito. Ayaw ba nito na makipaglapit siya kay Fatima? May problema ba, Philip? Wala naman. Nag-aalala lang ako na sa pagiging abala mo ay baka mapabayaan mo na si Francis at ako. That wouldn't happen. Siyempre gagawa pa rin ako ng paraan para magka-oras ako para sa inyo. Nagliwanag ang mukha nito. Talaga? Tumango siya. Sinimulan na naman siyang halikan ni Philip at maya-maya pa ay dinala na sa kama. It seemed like he could not get enough of her and the feeling was mutual. Gustong-gusto niya ang ginagawa nito kaya palagi siyang nagpapaubaya. She loved it too as much as she loved all of him. Mahal niya si Philip. Nagawa na niyang sabihin iyon. Hindi man siya nakakuha ng tugon kagabi nang magtapat ay masaya na siya na hindi nito minasama ang pagtatapat niya. Nakita din niya na masaya ito. Alam niyang mahirap para kay Philip na magsabi ng ganoon. Bilang halos kapatid na nito ay nakita niya kung paano ito lumaki. At alam niya ang pinagdaanan nito. Dahil din sa kasalanang nagawa, alam niyang hindi madali na magkaroon siya ng katugon mula sa asawa. Siyempre ay magugustuhan niya na sabihin din iyon ni Philip sa kanya pero kaya niyang maghintay. Lalo na at hindi man masabi verbally, ramdam niya naman sa mga kilos ng asawa na pinapahalagahan siya nito, na mahal siya nito. Mukhang lalo nang nagiging maayos ang relasyon nila ni Philip kaya hindi dapat siya natatakot. Wala akong dapat na ikatakot. Pagkumbinsi ni Erica sa sarili. Inaasahan na ni Erica na oobserbahan siya ni Fatima habang nag-iisip ng mga gamit na maaaring gamitin sa ibinigay na konsepto ng babae sa ipinapatayong bahay sa Tagaytay. Isang Parisian style na bahay ang gusto nitong ipagawa. Master ni Erica ang ganoong klase ng style ng bahay kaya madali lang iyon sa kanya. Isang taon din kasi siyang nag-aral sa Paris at kahit bata pa noon ay kabisado niya ang estilo. Pero natatansiya sa paraan ng pagtitig sa kanya ni Fatima. Hindi naman lahat ng Parisian space ay kailangan gumamit ng pulang mga kagamitan. Pero nagbibigay ito ng pakiramdam ng delicious den o passion. So I think we're going to buy a lot of red furnitures and stuffs. Isama na rin natin ang mga carpet at rugs. Kailangan din nating tandaan na maraming dapat tayong bilhin na ganito. Ito kasi ang magpaprotekta sa kahoy na sahig. Sa kabila noon, ang buong kabuuan nitong living room ay magiging komportable. Pagdidiscuss niya ng mga detalye. Tumango-tango ito. That's good. I like your ideas. Masaya ako na ikaw ang napili ko para sa bago kong bahay. I trust you. May mapaglarong ngiti sa mga labi nito nang sabihin iyon. Napataas kilay sa Erica sa sinabi ni Fatima. Mahigit 1 oras na silang nag-uusap. Wala naman itong reklamo sa mga ginagawa at suggestions niya pero naaasar siya sa mga sinasabi nito. Para kasing may double meaning ang mga iyon. O sadyang nabibigyan lang niya ng kahulugan. Pero hindi, may iba talaga sa babae. At napatunayan iyon ni Erica nang dugtungan nito ang huling sinabi. I trust you. Even you are the reason why I lost Philip then. Napatingin siya sa mukha ni Fatima. Partikular sa mga mata nito. Nagbabaga na ang mga iyon ngayon. Kaiba sa mga tingin na ibinibigay nito kanina. Kanina ay nararamdaman pa niya ang pagtitimpi nito ngunit ngayon ay kumuwala na iyon. Nakaramdam ng takot sa Erica pero pinilit niyang labanan iyon. Mrs. Raimundo, pumayag ako na maging interior designer mo dahil gusto kong ayusin ang bahay mo at hindi makipag-away sa iyo. Sinubukan niyang pagaanin ang tensyon. Well, if then, it's not mutual, darling.
Dahil kaya naman kita pinili bilang maging interior designer ko, ay dahil gusto ko talagang makausap ka. What for? Tapos na ang lahat sa pagitan natin. May asawa ka na at masaya na rin kami ni Philip sa buhay namin. Pero kahit ganoon, nasa puso ko pa rin ang galit, ang mga sakit, at hindi mawawala iyon sa akin hanggat hindi ako nakakaganti sa iyo. You manipulative bitch! Lumapit ito at hinawakan ang kamay niya. Nagmatigas siya sa ginagawa nito pero hindi ito nagpapigil at hindi rin binitiwan ang kamay niya. Umiling si Erica sa ginagawa ni Fatima. Hindi ka dating ganito, Fatima. Yeah, I am not that cheap like you, but you have fought me too. Hindi ko kailanman sinabi na maganda ang ginawa ko noon. At pinagsisisihan at pinagbayaran ko na iyon. Hindi na niya napigilang pumatol sa babae. Gumaralgal ang boses niya nang maalala na naman ang tungkol doon. Tumawa si Fatima. Binitiwan na nito ang kamay niya. Sa bagay nga naman, pinagbayaran mo yun dahil yun na naging dahilan ng pagkamatay ng magulang mo. Ang makasarili mong pag-ibig. Nagdilim ang mukha ni Erica sa sinabi nito. Bata pa siya noon. Hindi niya naisip pa maaaring mangyari. Sa sobrang pagmamahal kay Philip, kaya niya nagawa iyon. Pero hindi niya akalaing mangyayari iyon. Sa nakalipas na taon, bukod sa hirap sa pagtataguyod kay Francis, ay ang mga nangyari sa mga magulang niya ang dahilan kung bakit naging mahirap para kay Erica iyon. Sinisisi niya ang sarili, pero sinubukan niya mag-move on. Ngayon, ang akala niya ay nakabangon na siya dahil wala na nagpapaalala noon sa kanya pero hindi pa rin pala. Inatake sa puso ang mommy mo dahil sa nangyari. Hindi man siya tuluyang namatay parang si Philip naman ang nagdala. Dahil hindi pumayag ang mga magulang mo na hindi ka ipakasal sa dapat talaga kapatid mo. At alam naming lahat na sinet up mo lang iyon. Hindi mo maitatanggi dahil ikaw ang nagpaalis sa akin ng gabing iyon. Na anong dahilan mo? Dahil nagmahal ka lang? Nagmahal ka ng isang taong halos kapatid mo na? It was an incest love. Selfish and bad too, dear. Nararespeto ni Philip ang magulang mo kaya pumayag siya kahit masakit sa kalooban niya na pakasalan ka. Pero sayang din palang efforts ng ex ko, no? Dahil namatay din ang ina mo at ilang araw ang nakalipas. Na-depress ang daddy mo dahil doon. Kaya wala pang isang buwan ay sumunod din siya. How pathetic. Dahil lang sa isang makasaring pagmamahal, nangyari ang ganitong sakuna. Inilagay ni Erica ang kamay sa magkabilang tenga. Gusto niyang sumigaw dahil sa pagkukwento ni Fatima ng nakaraan. Tila kasi bumabalik ang eksena sa isip niya dahil sa ginawa nito. Parang paulit-ulit din na naririnig niya ang mga paninisi, ang mga galit ni Philip at ng mga taong nakilala. Siya ang sinisisi ng mga ito. And you know what, Erica? Hindi lang iyon umepekto sa pamilya mo. Pati ako ay naapektuhan noon. 1 year after the tragedy, I married Homer, ang asawa ko ngayon. Ginawa ko iyon dahil ang akala ko, ang pagpasok sa panibagong relasyon na makakapagpalimot sa akin kay Philip. Pero nagkamali ako. Hindi man ganoon kayaman si Homer, kagaya ni Philip, ay natustusan pa rin naman niya ang pangangailangan ko. Pero para sa akin ay hindi iyon sapat. Kapag naiisip kong mas malaki ang may bibigay sa akin ni Philip, palagi ako nanghihinayang. He could have been mine. I could have all the riches. Isa ka lang simpleng babae, Fatima. Bakit ngayon ay tila naging ganid ka na? Kahit nasasaktan ay hindi niya maiwasang hindi itanong ito. People change, Erica. Nang makapasok ako sa mundo ng mayayaman, nag-iba ang ugali ko. I was exposed to riches, to fame. And with that, it seems like everything is not enough. Isa kami sa mga makapangyarihang pamilya ngayon pero hindi pa rin iyon. Binabago ang katotohanan na hindi lang dapat sa Pilipinas ako makapangyarihan. Internationally dapat. Kung nagkatuluyan lang sana kami ni Philip. Kahit hiwalay na kami, sinusubaybayan ko ang buhay niya. At alam ko kung gaano kalaki ang kayamanan niya ngayon. Pero nandahil sa iyo, Erica, nawala ang pagkakataong iyon. Dahil sa pagmamanipula mo. Dahil sa makasarili mong pagmamahal. I hate you so much. Akmang sasampalin siya ni Fatima nang may isang kamay na sumalo dito. Natigilan si Erica. Hindi iyon kanya. Nang lingunin niya ang may-ari noon ay nagulat pa siya nang makita si Philip. Kung paano ito nakapasok sa loob ng bahay ni Fatima
ay hindi niya alam. Pero alam niya na susunduin siya nito kapag natapos siya sa trabaho. Usapan nila iyon kanina. Philip! Si Fatima ang unang nakapagsalita sa kanila. Ibinaba nito ang kamay. I didn't expect you to be here. And I didn't expect you to do this to my wife, Fatima. After all those times? Umiling-iling si Philip. Saka tiningnan sa Erica. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, I wouldn't have allowed you. Tumungo si Erica. Hindi din naman niya inaasahan na magiging ganoon iyon. May masama siyang instincts. Pero dahil ang akala niya ay makakalaban siya kay Fatima, kung sakaling sumugod man ito, hindi niya iyon pinansin. Kaya lang ay marunong lumaban si Fatima. She spilled the cards of her weakness. I'm sorry, Philip. I don't mean to say those words to her. Wala ka nang dapat ipaliwanag, Fatima. Narinig ko na ang lahat. Madilim na madilim ang mukha ni Philip. Huwag ka na rin mag-alala dahil hindi ko hahayaan ang asawa ko na maging interior designer ng bahay mo. At ang kontrata niya, babayaran ko. Ihahanap pa kita ng kapalit. Huwag na huwag lang niyang makita muli ang ganid na pagmumukha mo. Matigas na sabi nito at inilalayan siyang makalabas ng bahay ni Fatima. Pinulupot ni Philip ang mga kamay sa bewang ni Erica na para bang pinoprotektahan siya. Pakiramdam niya ay nagkaroon muli ng lakas dahil sa paghawak ng asawa. Gumaan din ang pakiramdam niya dahilan para makapag-imagine siya sa loob ng bisig nito. Sa kabila ng lahat, hindi naman pala madaling maapektuhan si Philip ng nakaraan nito. Kung narinig man ng asawa ang lahat, mula sa pagkukwentong muli ni Fatima nang nangyari sa buhay niya pagkatapos ng nagawang kasalanan, hindi na nasasaktan si Philip. Naka-move on na ito. Or so she thought. What would you like for breakfast, baby? Sa loob ng mahigit 1 linggo, ay pinipilit ni Erica na pasiglahin ang tinig tuwing tinatanong iyon sa anak. Pero ngayon ay doble ang effort niya dahil pagkatapos ng 1 linggong pamamalagi ni Philip sa New York dahil sa importanteng business matters daw, kagabi ay nakabalik na ito. Kinabukasan pagkatapos ng pag-aaway sa kanya ni Fatima ay lumipad si Philip sa dahilang iyon. Ang akala niya ay hindi ito apektado sa nangyari, pero hindi rin pala. For all she knew, idinahilan lang nito ang negosyo para makalayo sa kanya. Malamang ay nasasaktan pa rin ang asawa dahil sa 1 linggo na pagkawala ay halos hindi siya nito kinakausap. Ang madalas na kinakausap lang ay si Francis kapag tumatawag ito. Kinukumusta naman siya ni Philip pero pakiramdam niya ay naging distant ito, hindi kagaya ng dati. O nanibago lang ba siya dahil hindi nagkakalapit ang mga katawan nila ni Philip kapag kausap ito, kung saan madalas na ipinaparamdam nito sa kanya na mahalaga siya dito. Pero kahit kagabi pagdating nito ay hindi man lang siya sinalubong ng asawa ng mainit na halik na palaging ginagawa nito noon. Hindi rin sila nagtalik kagabi, kagaya ng madalas na ginagawa kapag silang dalawa lang. It seems like there was a problem. Hotdogs and eggs po sa akin, mommy. Sagot ni Francis. Tumingin siya kay Philip, nakasunod ng anak sa kusina. Tinanong niya ito. Umaasang kagaya ng dati ang isasagot sa kanya, na sa halip na sumagot ay lalapit ito at hahalikan siya. Always requesting for his favorite food, mapaumaga man o gabi. Siya. Pero kakaiba ngayon ang naging sagot ni Philip. Kagaya ng kay Francis na lang ang akin. Lalong nanlumo sa Erica sa narinig. So there it is. Nag-iba na talaga si Philip sa kanya. Gusto niyang maiyak sa sakit na nararamdaman pero pinigilan niya. Hindi siya iiyak. Hindi sa ngayon. Hindi sa harap ng anak niya. Sa halip na pansinin iyon ay nagdesisyon sa Erica na ituon na lang ang pansin sa pagluluto. Pinainit niya ang nilagyang mantika na kawali. Habang hinihintay iyong uminit ay lumapit sa kanya si Francis. Mommy, nadala niyo po ba sa paglipat natin yung tumbler ko na Spider-Man? Gusto ko po sanang gamitin sa school. Tumango siya at itinuro ang cabinet sa itaas ng kitchen counter. Akmang kukunin na niya iyon nang ang anak ang magpresenta na kukuha. Hinayaan niya si Francis. Kumuha ito ng upuan para tuntungan sa pag-akyat. Habang kinukuha nito ang tumbler ay kinuha niya ang itlog.
Pinukpok niya iyon sa counter pero bago pa mailagay ang laman ng itlog sa kawali ay sumigaw si Francis. Nahulog niya ang binasag na itlog sa sahig sa gulat at tinangkang daluhan ng anak. Francis! Akmang hahawakan niya ang anak mula sa pagkakawala ng balanse nang madulas siya sa nabasag na itlog na nagkalat sa sahig. Ang huling nasa isip ni Erica bago tuluyang bumagsak ay ang kanyang anak. Tinawag niya si Philip upang makatulong. Philip, help! Nagawa pa niyang sabihin bago nagdilim ang buong paligid. Nang magkamalay si Erica ay naramdaman niyang nakahiga siya. Pero sa pagkakataong iyon ay hindi na iyon sa sahig ng kusina. Nanibago siya nang hindi naging pamilyar sa kanya ang paligid at malamig. And then, she realized she was in Philip's limousine. Nakahinga ng malalim ang namumutlang si Philip nang magising siya. Tinanong siya nito kung ano ang pakiramdam niya. Si Francis. Mas mahalaga sa kanya ang welfare ng anak. Nasa loko si Francis kaya hindi siya nahulog. But you fell. At nawalan ka ng malay kaya nasa daan na tayo papunta ng ospital. What? Bumangon siya mula sa pagkakahiga at nakitang umaandar na ang sasakyan. I feel fine now, Philip. Ipatigil mo na ang sasakyan. No. Matigas na sabi nito. Nawalan ka ng malay. Ilang sandali lang iyon? A few minutes or a few hours? Either way, kailangan mo magpa-x-ray. Kalokohan yun, Philip. Erica Phelan Alfonso. Hindi ako nakikipaglaro sa'yo. Wala akong pakialam kung sandali lang iyon. Basta hinimatay ka pa rin. Your welfare is my concern here. Parang walang makakabali sa sinabi nito. Wala nang nagawa si Erica kundi sumunod sa gusto ni Philip. He seemed to be determined though. Habang nasa biyahe ay binibigyan man siya ng matatalim na tingin ng asawa pero nakikita din ang pamumutla at pag-aalala sa mukha nito. Was he really that worried? Napailing-iling na nagbiro si Erica. Alam mo, mas dapat yata na ikaw ang magpunta sa ospital. Hindi nagsalita si Philip pero nagdilim naman ang mukha nito. Naasar yata ito sa pagiging pasaway niya. Nang makarating sila sa ospital, sa halip na kunin ni Philip ang wheelchair na iniaalok ng guard ay hindi nito iyon pinansin. Pinangko siya nito papasok sa ospital. Baliwala ang pagtitingin na ng mga tao sa itsura nila. Namula sa Erica nang makita ang amusement sa mukha ng mga tao habang buhat-buhat siya ni Philip na parang si Superman na dinadala sa ospital ang naging biktima ng isang aksidente. Nakakahiya, Philip. Dapat ay kumuha ka na lang ng wheelchair. Sita niya sa asawa. Why bother? Mas maganda ang ganitong method of transport. Ang gulo ni Philip. Pero sa totoo lang ay namiss niya ang ganitong paglalapit nila. Magkatabi man kagabi ay hindi naman sila nagkibuan. She missed his warmth and strength. Nang makitang emergency room ay sinabihan ito ng isa sa mga nurse doon na ibaba siya sa isa sa mga hospital bed. Mula doon ay kung saan-saan dinala sa Erica ng mga doktor at nurse. Lahat ng test na maaaring gawin dahil sa aksidente ay ipinagawa ni Philip. Pati CT scan ay nagpakondak ito. Lahat naman ay clear, kaya nakahinga rin ang maluwag ang asawa sa huli. Wala namang dapat ikabahala. Maya-maya ay binigyan sila ng papel ng doktor na naglagay ng mga maaaring mangyari na kapag nangyari ay kailangan dalhin siya sa ospital. At saka nga po pala, no emotional stress. Tumango sila ni Philip sa payo ng doktor. Hindi na rin naman siya kailangang i-confine, kaya umuwi na din sila. Inalalayan siya ni Philip palabas ng ospital. Nang makasakay sa sakyan ay tinanong siya nito, "Where do you want to eat?" Kumunot ang noo ni Erica. Bakit kailangan pa nating lumabas? I'd rather be at home. Nakapambahay lang ako. So, ako rin naman. Let's have lunch outside. Sabi nito't inutusan ng driver na pumunta sa isang malapit na restaurant. Dapat ay hindi mo na ginawa ito. Walang kasama si Francis sa bahay. Walang pasok ngayon si Francis. At dahil wala ni isa sa kanila ang kasama nito, ay hindi niya maiwasang magtaka na hindi ito nag-aalala sa anak. Overprotective si Philip kay Francis. Alam ko, but I am starting to trust my people. Isa pa, iniisip ko din na magiging epekto ng pagkaka-overprotective ko kay Francis. Baka magka-apekto iyon sa paglaki niya at ayaw ko na mangyari iyon. Sandaling napatingin lang si Erica kay Philip.
He always thought of what is the best for their child. Masaya din siya na nag-uumpisa na itong magtiwala sa isang tao na naloko. Mahirap iyon. Kung sana nga lang ay magsimula rin na pagkatiwalaan siya ng asawa. Alam niyang hindi lang para kay Francis kundi para sa puso nito. Pero mukhang malabo na iyon. Nang makarating sila sa restaurant ay si Philip na ang pinag-order niya. Wala siya sa mood kumain. Hindi dahil sa nangyari sa kanya ngayong umaga. Yun ay dahil sa sakit na darama sa pagtrato sa kanya ni Philip. Surely, nakita niya ang pag-aalala rito kanina. Pero iba pa rin ang dati. Iba pa rin iyong nalalapitan siya nito. Noong inaakala niyang kaya nang makuha ang puso nito. Naramdaman naman ni Philip ang panlalamig ni Erica. May problema ba, Erica? May masama ba sa'yo? Tinignan nito ang listahan ng sakit na ibinigay ng doktor. Should I take you again to the doctor now? Umiling siya. Kung ganun, anong nararamdaman mo? Don't be silly, Erica. If you continue to be like this, I would drag you back to the car again. Fine. I feel emotional stress. Kontento ka na ba doon? Emotionally ay masama talaga ang pakiramdam niya dahil sa pakikitungo ni Philip. Sa isang banda ay naaasar din siya sa nararamdaman. Bakit ba siya naaasar ng ganoon? Hindi ba't sinabihan na niya ng paulit-ulit ang sarili na dapat ay nakokontento na lang siya sa mga ginagawa sa kanya ni Philip? Pero ang hirap din pala kapag nakikita mong binibigyan kanya ng pag-asa sa mga ginagawa niya. Mas mabuti pa yata na galit ito sa kanya. Hindi niya nabibigyan ng kulay ang sinasabi nito. Ngunit sa gulat ni Erica, mula sa pagkakaupo ay binuhat siya ni Philip. Nagtitili siya pero tila wala itong pakialam. Wala din pakialam kung pagtinginan man sila ng mga tao habang itinatakbo siya nito palabas. Nasuntukin lang niya ang dibdib nito ay sakalang ito tumigil sa paglalakad at pinakinggan siya. What the hell, Philip? Ibaba mo nga ako? Pero kung emotional stress ka, kailangan kitang dalhin ulit sa ospital. John, hindi lahat ng sakit napapagaling ng gamot o ospital. Maaaring ikaw lang naman talaga makakapagpagaling nun. Umiling si Philip, tila naguguluhan. Anong sinasabi mo? Manhid talaga. Sa isip-isip niya, nagsimula na siyang umiyak sa asar. Ibaba mo na nga lang akong buwisit ka. Marahas na umiling ito. No, not until you explain everything to me. Sa asar ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Erica. Sinabi na niya ang nararamdaman. Bahala na kung masaktan man siya sa isasagot ni Philip. Pero mahalaga ay maging tapat siya at sinubukang mag-take ng risk. You seem so distant to me. Ano? Sa tingin ko, hindi tayo nagkakaintindihan. Naipaliwanag ko na sa'yo na nagkaroon ako ng biglaang business matter sa New York. Kailangan ng presensya ko doon kaya umalis ako. And last night, I was goddamn tired. I'm sorry for that though. Umiling siya. No, I feel that you're still affected. Ang sabi mo'y narinig mo ang tungkol sa napag-usapan namin ni Fatima. I assume na idinahilan mo lang ang New York kaya ka umalis. Sandaling nanahimik din si Philip pero maya-maya nagsalita din. Fine, nabother din ako sa mga sinabi ni Fatima. Pinilit kong kalimutan ang nakaraan para maayos ang pamilya natin. Pero tinanggap ko ang mga iyon, Erica. Pinilit ko na hindi magpa-apekto dahil alam kong kahit naging malaking epekto noon sa buhay ko ay masaya ako sa piling mo. Kumurap sa Erica. Parang nagliwanag ang kaninang masaklap at madilim na mundo niya sa sinabi ni Philip. Umiling-iling siya pagkatapos. Hindi makapaniwala. Bakit sinasabi mo ang mga ito, Philip? I have wasted 7 years because of my goddamn hatred and pride. Ang sabi ko sa sarili ko, sisikapin kong hindi na muli maramdaman iyon dahil sa nangyari sa buhay ko. Nang dahil doon, hindi ko nalaman ang existence ng anak ko. Binuhay ko ang sarili na may galit at ayoko na muling mangyari iyon kaya sinubukan kong ayusin ang lahat. Kahit masakit para sa akin ay pinakasamahan kita dahil kay Francis. Iyon ang unang dahilan ko. Pero noong nakasama kita, nang maangkin kitang muli, parang may kakaiba. Masaya ako nakasama ka sa kabila ng pagmamanipula mo sa akin noon. Sa kabila ng naging kasalanan mo, may hindi mapigilang damdamin na umusbong sa puso ko kapag napapalapit ako sa'yo. Philip. Nanlambot na ngayon ang puso ni Erica.
Kung kanina ay napapaiyak siya sa inis, ngayon ay napapaiyak naman siya sa tuwa sa naririnig. Hindi mo pa ba nararamdaman niyon, agape mo? Alam ko na hindi ako magaling sa salita dahil natatakot pa rin ako. Pero pinipilit ko pa rin na iparamdam iyon sa'yo. Ay no, ako lang talagang tanga. Ang dami kong pagdududa dahil natatakot ako, Philip. Ganun nga yata kapag may ginawa kang isang malaking kasalanan. Tuwing sinasabi ko noon na pinagsisisihan ko ang nangyari, ay nagdadalawang isip ako. Yes, I was burned by the past, pero kung hindi nangyari yun, there would be no Francis. Masakit sa akin ang mga nangyari pero hindi ko magawang pagsisihan dahil sa kanya. Si Francis ang bumuo muli ng pagkatao ko. Isa pa, alam kong naging napakamakasarili ko sa ginawa ko noon. Ginawa ko lang naman yun dahil mahal na mahal kita, kahit na kinamumuhian mo ako. Ganun pa man, mali pa rin iyon. Masyado masakit ang ginawa ko sa'yo, sa pamilya natin. Ang akala ko ay hindi ko deserve na mahalin mo. Hindi. Ipinahid nito ang daliri sa mga luha niya para tuyuin iyon. You deserve to be loved after all. Lahat ng tao ay deserve na mahalin. Even from an arrogant man like you. Kahit na akong palaging dahilan ng mga pagkabigo mo. Tumango siya. The feeling inside me is more powerful than any hate that I could feel. Nagalit ka ng gusto sa akin. Iniwan mo ako ng 7 taon. At yun na naging malaking pagkakamali ko. At sa tingin ko'y malaking pagkakamali din ng mga tao sa paligid ko. Napabuntong hininga si Philip. They tricked me. Agape mo. Ano? Naguluhan si Erica sa huling sinabi nito. Hindi naman talaga kita pinabayaan. Had Stavo followed you. Siya nag-a-update sa akin ng lagay mo. Pero kailanman ay hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa anak ko. Alam mo naman siguro na tanging asawa lang niyang si Dana ang nag-alaga sa akin noon. Siya lang ang nagpakita ng pagmamahal dahil ang atensyon na Lucas at Iris ay palagi lang na nasa sayo. Dahil doon, sa kanya ako nagsusumbong ng mga galit at hinaing ko sa iyo. I didn't know she started to hate you because of that. Napamahal din ako sa kanya kaya halos parang itinuring na rin niya akong anak. At ang mga ina, kapag may umaaway o nananakit sa mga anak ng mga ito, they got mad to that person too. Para gantihan ka, ay hindi nila sinabi ang tungkol sa existence ni Francis. Para maisip mo't masaktan ka na hinayaan lang kita, na pabayaan lang kita. I know it sounded so stupid pero yun ang nilalaman ng huling sulat ni Stavo bago siya mamatay. Hindi nga lang niya agad nasabi noong nabubuhay pa siya dahil natatakot siyang gantihan ko siya. Nanlaki ang mga mata ni Erica sa mga nalaman. Kaya naman pala wala siyang narinig kay Philip na sagot mula sa sulat niya. Hindi ko alam. If only I had the courage then. Sana'y sinabi ko na ng personal sa'yo. Pinagkatiwalaan ko si Dana at Stavo noon. Lalo nang sabihin ni Stavo sa akin na wala kang pakialam dahil sa galit mo sa akin. Naniwala ako sa kanya at hindi na muli pang sumubok magsabi dahil sobrang guilty pa rin ako sa nagawa ko. Natakot ako na tanggihan mo muli o makikisama ka lang sa akin dahil sa anak natin. Hindi pa ako handa noon sa panibagong sakit. Alam ko na nasaktan din kita kaya hinayaan kitang umalis. Hindi kita masisisi. I'm also been hard-headed pero masaya ako ngayon na dahil sa experience na iyon, natuto ako ng isang leksyon. Isama pa na na-realize ko din na time heals pain. Galit ako sa iyo noon pero dahil sa pagsama ko sa iyo sa nakaraang buwan, nabura na iyon. Napalitan ng bagong damdamin. A new feeling that I wanted to cherish forever. No more talking about the past. It depends. Kailangan din nating ayusin ang tungkol sa magulang mo. But I promise, I won't be affected again even if I have loved them too. And it hurts losing them. Napatungo sa Erica. Naintindihan naman niya si Philip sa bagay na iyon. How about Fatima? Hindi ka na ba nasasaktan dahil sa nagkahiwalay kayong dalawa? Siyempre masakit yun sa akin. Pero noon iyon, nakamove on na ako sa kanya. Isa pa,
Sa kabila ng narinig ko sa kanya nang awayin kanya sa bahay niya sa Tagaytay, magagawa ko pa bang makaramdam ng kakaiba sa kanya? Siguro ay galit. She became a greedy bitch. Nagtagis ang mga bagang nito. But anyway, dapat ay hindi na natin pinag-uusapan ng tungkol sa kanya. Dahil sa tingin ko ay hindi ko naman talaga siya ganoong minahal. Naakit lang siguro ko sa kainosentehan niya noon kaya naisipan kong ligawan siya. She was so pure, so innocent. Pero kailanman ay hindi naging intense ang puso ko kapag nasa tabi ko siya. Ha? Paano mo naman nasabi yan? Well, I'll tell you a secret. Noong gabi ng party mo, nagpakalasing ako dahil sa iyo. Dahil hindi ko mapigilan ang sarili ko na maakit sa iyo sa kabila ng halos kapatid na kita at may girlfriend na ako. So sino ang mas incest sa atin? Nanlaki ang mga mata niya. Nagulat siya sa sinabi nito. Philip, you were so beautiful then, agape mo. At masaya ako na kahit mahirap ay gumawa ang tadhana ng paraan para magkalapit tayong dalawa. Hinalikan siya nito. I love you. I love you too. Pero mayroon akong isa pang tanong na gusto kong sagutin mo. What made you realize that? My friends helped me. Sila nag-indulge sa akin na bigyan ka ng pagkakataon. I am physically attracted to you. Naamin ko na, di ba? Pero nang makasama kita, nang ilapit ko ang sarili ko sa iyo, I get attached to you. Not only physically but emotionally. Nag-aalala ako sa iyo noon pero hindi ganitong klase ng pag-aalala. Remember what happened today? Tama ka sa sinabi mo na dapat ako magpa-hospital. Hindi kasi ako mapakali na may mangyaring masama sa iyo. I missed you so badly too. Nahihirapan at hindi ako makapag-concentrate sa ginagawa ko kapag hindi kita nakikita. Kapag hindi kita nakakasama o hindi ko man lang alam ang ginagawa mo. I know, it sounded absurd to fall in love with an enemy. To fall in love with a woman I supposed to hate. Pero lahat ng galit na yun ay nawala nang mapalapit ako sa'yo. Siguro ay may masama kang nakaraan. May masama kang nagawa sa akin. Ganoon pa man, maraming taon na ang nakalipas. Tama ang mga kaibigan ko. I should move on. Lalo na at may panibago na tayong buhay. Ang buhay na kasama si Francis. At masaya ko na sinunod ko ang payo nila. Dahil kung hindi, I wouldn't feel this incredible feeling. Now I have learned to get close to you. Pagkatapos siyang muling halikan ni Philip ay hinawakan naman ito ang pisngi niya. It was soft and tender. It almost made Erica cry. Pwedeng baguhin ng oras ang lahat, pero hindi ang nararamdaman ko para sa'yo. Maaaring bata pa ako noon pero alam ko na ikaw na ang mahal ko. There was this unexplained feeling when I am with you. At sa mga nakalipas na taon, kahit marami akong pwedeng dahilan para tumigil, palagi pa rin ako nakakahanap ng isa para hindi iyon gawin. Dahil tanging ikaw lang ang nakakapagpasaya sa akin. Sa kabila ng pagkairita mo sa akin, tanging ikaw lang ang gusto kong makasama. Gusto kong lapitan ka, maging malapit sa'yo, mayakap mo, ang mahalin mo. Ngumiti si Philip ng pagkatamis-tamis. And thank you for that. Despite of what happened in the past, hindi ko man nagawa sa iyo yan noon. Ipinapangako ko na babawi ako sa iyo sa pagkakataong ito. I will cherish you. Agape mo. Nagningning ang mga mata ni Erica sa narinig. I love you either. I feel like you are my brother or I feel like you are my lover. Tumawa naman ito. Now, that sounded wrong. Only lover, agape mo. Understand? Tumawa din siya. Ne? Pagsang-ayon naman niya. Bigla niyang namiss ang pagsalita ng Greek. Nasa ganoon silang katayuan nang may maalala siya. Ngayon, pwede mo na akong ibaba. Kanina pa tayo pinagtitinginan ng mga tao. Natawa din si Philip nang ma-realize ang sitwasyon nila. Archie, mas gusto ko ang ganito para diretso tayo sa... Nagningning ang mga mata nito nang tingnan ng limousine na nakaparada sa harap ng restaurant. Oh no, Philip, hindi dyan. Namula ang mukha ni Erica nang mapagtanto ang gusto nito. Don't worry, agape mo. I got it all protected. Wika nito na may malaking ngisi sa mga labi.